drainage naman siguro yan na every now and then kinokomponi. Pero palagay mo, bakit kaya bumabaha pa rin? Baka yung mga ano nila, yung drainage system nila sobrang marami na. Dahil ganoon pa din, yung kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng mga plastics, yung kawalan ng disiplina sa pagsisegregate ng mga basura. Yun din lang ano eh. Kasi meron kaming experience dun sa Estero de Paco. Nung nirehabilitate yung Estero de Paco, prior to that, ang daming pagbaha doon. Tapos naiipon yung mga solid waste doon sa harap ng Paco Market. Then nung nirehabilitate na yon, inayos yung mga drainage. Nung nagkaroon tayo ng Undoy, miracle talaga, hindi nagbaha doon sa area na yon. So, yun, dapat from time to time nililinis yung mga drainage na yan. Tapos nilalakihan na talaga siya dahil given nga, di ba, na-reach na natin yung 1.5 degrees. So, mas malaking volume of water na talaga yung inaasahan natin. Ngayon nga, for the last 3 days, 4 days, di ba, ang lakas ng ulan. So, nakakapagtaka na ibang areas hindi binaba. Siguro dahil nagkaroon ng, Ito sa ng ano, preemptive. sa Ilocos Uh, Sur. Ayan. Alam ko, Pangasinan ngayon, binabaha ngayon. Ayan, no? Tapos, ang Benguet, imagine, La Trinidad, Benguet, binaha din yung mga ano nila, yung mga crops nila, yung mga strawberry. Kanina binalita sa Channel 5 eh. So, yun. So, Ito dapat sa talaga, no? Bigan, meron San tayong Jose, mga, Binyan. ang alam ko yan, di ba, nagde-drain yan sa Laguna, Dibay. Laguna, di ba? At the same time, yung iba doon, nagde-drain siguro going to sa may Cavite area, pero malayo na yun eh. Although yung part ng Bacoor, di ba, nung nilagyan nila ng highway yon, nagbabaha na talaga doon sa area na yon. So, tapos, meron pang ginagawa ngayon, 11 smart cities. Merong 11 smart cities sa Manila Bay. 11? Yeah. 11? 11. Yun yung na-research ko dahil nung one time diniscuss ko yun Mm-hmm. sa Far Eastern University. So na-research ko merong 11 companies ang magtatayo ng mga smart cities. So right now, nagkakaroon na sila doon ng mga reclamation. So kung i-reclaim mo yung land na yon without addressing first na palakihin yung mga drainage na galing ng Metro Manila, ng Rizal, presumably magkakaroon talaga ng pagbaha dito sa Metro Manila. So dapat at this point pa lang, unahin na yung pagpapalaki. I think in Marikina nagawa yun eh. Kaya medyo na-solve yung problema dun tawag to, Lamuan tsaka dun sa Tumana. Hindi na gano'n bumaba because nalakihan nila yung mga drainage. Yung mga street doon, sa ilalim doon, yun na yun, napalakihan nila. Ang lampas tao na yung mga drainage system doon. So dapat yun ang ginagawa ngayon sa Metro Manila. Especially sa Manila, dahil doon talaga nag-iipon yung mga tubig na galing ng Rizal, galing ng matataas, Quezon City, yun. Ito sa ano? Sa Paranaque. Wow. So ayun Grabe na. naman. Nandun na nga. Talagang ano na, grabe talaga. Ano? Oo. I mean, ano ba to? Lampas, ano na. Lampas by Drainage, one. drainage problem? Yeah, I think so. Ito yung Kasi mga ang dati tagal, pero ang Oo. tagal-tagal na, di ba? I mean, ang tagal-tagal ng problema. Paulit-ulit na lang to. Kada taon, ito yung problema natin. So, ibig sabihin, kung talagang plastic ang problema, bakit hindi pa magpasa ng batas to really ban single-use plastics? At pwersahin itong mga LGU na mag-commit na talagang mag-segregate ng basura, gawa ng paraan. Di ba? I mean, Correct, kailangan correct. masolusyonan yan eh, di ba? Ayun, nagtatapa naman, mga plastic talaga, di ba? Palakihin yung kalsada, palakihin yung drainage, di ba? O kaya gumawa ng stormwater management system, paano ba mako-convert yung tubig na yan? Di ba? Pwede ba yung malinis? Hindi ko alam, pwede ba malinis yung tubig na yan para gawin man lang pampaligo or something? Pwede nga Kasi yan, i-feed sa sa Paxilica. Pero medyo costly pag galing ng ganyan. Although yun nga, dahil ang ginagawa nila, 'di ba, sa mga storm drain, nako-contain 'yun eh. So pwedeng gamitin 'yun pag naka-storm drain siya. ito, EDSA Munoz, di ba? Pati Oh. EDSA Munoz nagiging ilog na. Di ba? Ano? Diyos ko. Anong nangyari dyan? Oh.
Grabe. So, ibig sabihin, Bigan, may mga areas dyan na talagang barado. So, hindi nakakapunta ng Manila. So, ibig sabihin, ano, nako-concentrate ngayon doon sa Quezon City. So, ano yung mga ginawa nila doon? Para, baka yun, maraming drainage dyan na punong-puno na ng basura. Or may mga developments, di ba? Alam ko, ang Quezon City ngayon, ang daming mga building, ang daming mga condominium na nagsulputan. So, yun, kung hindi malalaki yung mga drainage system to contain itong mga condominium na to, itong mga building na to, yun ang nangyayari ngayon. Nakaipon sa kanila. Mabagal yung pagbaba going sa Pasig River papunta ng Manila Bay Area. Buong Pilipinas yung binabaha talaga pag umuulan, no? Para tayo isang malaking ilog na ngayon. Ayun, no, 'di ba? Grabe yung ano na yan, lampas bugbong ano, oh. Oh, 'di ba? Saan area to, Bigan? Sa ano ito, ayan, no? Ang taas ng baha. Saan nga ba? Tingnan natin, no? Pero ano to, sa ibang lugar naman. Pero talagang matindi na yung Oo. pagbaha. Ito pa, sa Santa Fe Romblon. Ayan, no? Oh. Oh, grabe na talaga. Lumulubog na ba bansa natin? Yun nga yung ano, di ba? Lumulubog na yata tayo. Yung nireport mo in one of our, na-hit na natin yung 1.5 degrees. So, meaning, napaka napakalaki na nung volume ng water na nagsi-circulate. So, dapat makontain natin yun. Dito papasok ngayon yung ating, yung mga measures na adaptation at saka mitigation. Ayan, no? Grabe. Grabe yung tiyan ni Kuya. Oo nga, naku. Ayun, tingnan mo, basura, oh. Puro basura. Kung wala yan, walang magbabara talaga sa ano, eh. Yun nga ang ano natin, yun ang problema talaga natin, yung kawalan ng disiplina sa pagmamanage yung basura natin. So we would expect talaga na baha dito, baha doon, at baha everywhere. Tapos dapat within 6 months, every 6 months, magkakaroon ng desiltation Mhm. sa mga drainage, sa mga kanal. Tapos yung iba pa, parang nakita ko walang canal system eh. Nasa kalsada lang talaga eh. So, ayan. Ang Pero nangyari, ang yan, iniisip yan. ko na, I mean yung ibang nadadalang basura, maaaring yun ay nakatambak sa labas ng bahay nila, tapos biglang lumaki yung tubig, natatangay kasi nga Correct. nagsasama-sama eh. Minsan kasi nangyayari, sasabihin, oh, ang dami na ng basurang natangay. Pero most of those naman, yung iba doon ay galing din naman sa nakaipong basura na hindi kaagad nakokolekta. Mm, So, iniisip ko, mas maganda talaga siguro na gaya sa ibang lugar, magkaroon ng national ba ng single-use plastic sana at mamultahan yung mga lugar na hindi nag implement ng tamang pag-aayos ng segregation ng basura. Kasi ang tagal-tagal na ng ano eh, ng Ecological Solid Waste Management Act. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. At the correct, same correct. time, kasama rin dito yung problema natin sa mga kabundukan. Kasi kung makikita mo, tulad dito, mga lugar na nasa probinsya naman yan, eh bakit ganyan na yung kulay ng pagbaha ng tubig? Di ba dati naman hindi ganyan ang kulay eh. Di ba it means merong denuded forest, may kalbo na pong kagubatan dyan po sa lugar na yan. At Mm, ang dahilan dyan, pagmamining, mga pagpuputol ng puno na pinapayagan din naman ng DENR. Di yeah. ba? Itong walang kakwenta-kwenta, ewan ko ba? Di ba? Lahat na lang minamining, lahat na lang merong tree cutting permit, di ba? Pati nga yung itong Marikina, yung Provident Village, gusto na rin pagatanggalin yung mga puno, di ba? Oh, kalokohan yun. Oh.